Good afternoon po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel namin po. So today is July 9, 2026. Andito tayo sa Glorieta 2. Dito yan sa Palm Drive, San Lorenzo, Makati. At dadalhin po natin yan sa may Robinson's Place, Manila. Sa may Pedro Hill Street, Barangay 670, Ermita, Manila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang kalsada lamang. Ano po, kaya nga naman, saka sa kaniyang po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan, tao, pangalan ng organizations, government o private man yan. Kaya mga kapuso, kung meron po kayo mga tanong tungkol sa leptospirosis benefit package o mga benepisyo bilang miyembro ng PhilHealth, i-text nyo lamang po yan sa amin. Narito po aming kami rin po ay naka-live sa Facebook. Punta lang po kayo sa aming Facebook page, Super Radio PCPP, at mag-iwan ng tanong sa comment section ng aming Facebook Live. Bago po natin pag-usapan yung aming benefit package para sa mga may sakit na leptospirosis, gusto po namin kita, pakinggan muna natin ang magandang balita, magandang kwento na ito. Sa ating kwentong PhilHealth ngayong hapon, ibabahagi natin ang magandang PhilHealth experience ng isang miyembro ng ospital. Ayon sa kanya, Watson's Pharmacy, All Green Pharmacy, All ARX, Generica Drug, South Star Drug, DGP Pharmacy, gayon din sa Lazada at sa Shopee. Kapag si Jenny, isang kumbangre para mabuti ng aking immune system at protektahan ang anumang sakit at sabay na PMC. At hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw ng trabaho. Sama-sama natin silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay natin bigyan ang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa DCXL, Pulso ng Metro. DCXL, Pulso ng Metro. Mga kasama ng dahil sa alitan tricycle driver sa Rodriguez Rizal, patay matapos magdaring ng saksak sa kanyang kapitbahay. DCXL, Pulso ng Metro. Lalaking titinilang sana ng almusal sa Calamba, Laguna, sugatan matapos mabundol ng utility van. Bulgang Kadlaon sa Negros Island na makagtala ng moderately explosive eruption. Kasi kaninang umaga, ashfall umabot sa ilang bayan. Ashfall ang DCXL, Pulso ng Metro. siyempre back to basic. Back to normal. Araw ng Wednesday sa July 9, 2026. Lunes, Martes, Miyerkules ay impeachment trial. Yan po ay hanggang sa July 27 sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos. Pagtapos po ng SONA, ang impeachment trial ay magsisimula na po ng Martes, Miyerkules at Huwebes alas 3 po ng hapon. Anyway, mga kasama, tututugan po natin yan hanggang hindi po natatapos ang impeachment trial. Kaya tabay lamang po kayo sa aming isihan. Tapos, ang ating
Samahan niyo po ako hanggang mamayang alas 4 ng hapon ang masirado magkunya sa Charlie. Kung ako ay maglalagay sa witness stand ng sarili ko mismo para mapatunayan ko yung punto ko, dapat ang nagkikwento ng istorya sa witness stand ay yung saksi, hindi ako. Bibigyan kita ng halimbawa. Kung ang tanong ko sa saksi ko ganito, nung Tuesday, nasa palengke at ang alas 2 ng tanghali, hindi ka ng mangga. Kung nagkikwento, ang tatanong niya, kalamihan niya kwento, bawal yun. Bawal yun. Ang tawag doon, leading question. Yung sagot ng tanong mo ay nakatanong, ang sasabihin niya ng yes, no. Yes, no. Bawal yun. Ang tamang tanong niya, ganito. Anong ginawa mo nung Marte? Okay, kwento siya. Nung Marte, nagpunta po ako sa palengke, nakakita ko ng mangga, at bumili ako ng mangga, 2 kilo. So siya ang nagkwento. Kasi bawal ang leading question. Kaya nag-object ang kabila. Kung sabihin nila leading question. Okay? Isa pa. Isang objection na incompetent. Narinig din natin yan kahapon naman. Kasi pagdating sa mga dokumento, hindi ka pwedeng mag-appear ng isang dokumento kung hindi ikaw ang gumawa. Kaya nga kasi ano naman ang kinalaman mo doon? So therefore, nakahapon, nag-presenta ng mga DOJ documents sa isang particular person. Ang tama si Presiding or Sir Incompetency Witness. Kaya na, pinayagan niya na lang para matuloy-tuloy na ang kaso at hindi na pag-usapan. So may mga alitutuloy talaga sa loob ng korte para mag-clear ang laban. So, normal ang objection. Normal ang objection, pero notice, kung mag-object ka, dapat tama naman. Ang dapat alam mo na dapat object ka. Kasi kung mag-object ka, check ka na, alam mo naman na mag-over, hindi ka mag-object. Bibigyan kita ng example. Kamakailan, notice, ang ating Korte Suprema ay nagsabi na ang isang duplicate copy, kamukha ng isang photocopy, ay pwede na rin katumbas ang halaga ng original kung magkamukha ito. So nakikita natin kahapon, ang pinipresent ng isang abogado, ng prosecution, yung mga photocopy. Yung kabila ng objection order, photocopy. Kaya sinasabi ng kabilang na decision ng Korte Suprema, yung people versus lastimoso. So yun, kung alam lang ang jurisprudence, dapat hindi na nag-object, diba? Parang yung photocopy na decision na yan ng Korte Suprema. Delaying. Parang hindi yan delaying. Unless meron talagang punto yung nag-object ka, pero yun lang ang reason niya, may jurisprudence na doon. Attorney Mel, hindi ko alam kung dapat kong itanong, pero kayo ba nakita niyo yung kapasidad ng defense lawyer tsaka dahil narbasa siya, kasi hindi, attorney, sa alam mo sa online, di ba, masakit din yung buti na lang apo ka ni Narvasa. I mean, di ba, nakakahiya ka. I mean, attorney, yung gano'n, kayo ba nakikita niyo na ang galing na abogadong ito medyo mahina, dapat dito bitresista? Hindi maiiwasan yung mga ganong panunumba sapagkat ito ay isang proceeding na mailalantad ka talaga ang kakayahan mo sa mga tao, no? At siyempre, highly political ito, Lourdes, kampihan yan. Sasabihin sa kabilang panig, abogado nyo, palpak. Sasabihin naman ang kabilang panig, abogado nyo, palpak. Kaya dapat patuloy na yung ating mga tagapanyon. May mga magkakamali. Ang korpan, pero yun pang pagkamali. Pero isa natin karami na si Attorney Libutan. Pero compared to ito masyadong karami silang bako, kaya siguro iba yung sistema. Pero tama kayo, attorney, kapag ipinato ka rito, dapat alam mo, yung pinatupad mo, alam mo kung yung balang dapat meron, kasi ang kaharap mo, si attorney Libutan, napakagaling. Dapat man-in ka, and you have to know the territory. When you enter the territory, alam mo na patigos dito at patigos siya. Para rin sa control lang, di ba?
Palagay ko, Lourdes, palagay ko, ikaw, na-troll na rin. Tayo. Attorney, oo, okay. Pero maliit na tayo. Opo. Okay, attorney, ang daming nagtatanong at nagsabi rin, parang ang bagal. Bakit? Attorney, sorry, di ba sabi nila sa atin, mauunawaan. Hindi kayo, attorney, kasi alam niyo na, mauunawaan to na nagtitinda ng balot. Kapag usapan natin, mauunawaan to na nagtitinda ng tubig. Hindi ka na ay maunawaan. Ano nangyari? Nasaan na yun? Eh, kasi nga maraming mga teknikal na ginagawa ngayon. Sapagkat sabi nga ni Senate Presiding Officer na gusto niya rin makita ng madlang kung paano yung traffic nila. So talaga, may mga requirements pa na dapat kasi para ma-mark ang evidence. Halimbawa, yung story, maliit na digital device na kung saan natin yung video sana. Sabi ng Korte Suprema, dapat mapatunayan mo kung saan ang galing niya. Dapat mapatunayan mo yan secure. At dapat mapatunayan mo na pinadala mo sa korte hindi na contaminate. So yun. So papakita mo yung tatlong yun. So paano nakita yun? Sinabi na ako yung pinahari ko. Pangalawa, gumawa sila ng tinatawag na very technical. Nakita nila yung sabi yun, gumawa na sila ng kopya. Pinagtapat nila yung dalawang video. Nung nakita nila sa mukhang kumaba, na-Facebook sa Facebook yung meta para ma-preserve binigyan nila. Tapos, gumawa sila ng tinatawag na half-body calculator. Ito yung tablet sa isang digital device na isang galaw ng pixel contaminated na. So, sinergi nila at para mapatunayan nila sa korte na masiwasay yung tablet. Anong narinig galing parati? NCI agent parati siyang permission para isang para diba? Kahit yung mga maliit na gesture na yun, magpapatunay na sinumukay. Kasi kaya makulit po yun. Kasi madami tayo video sa buhay. Video ng presidente na nag-government. Video ni House of Representatives na nag-government. Diba? So yun. Okay, attorney, ano po yung mga inaasahan natin sa mga susunod na araw? Plan pa. Kung gusto nila maging plan ba, nasa sa kanila yun, pero nakikusap si Senator Aquino na kung pwede sana tuloy-tuloy at smooth sailing na lang. Total naman sabi ni Senate Presiding Officer even liberal about it. So, nasa sa kanila yun actually, nasa sa kanila yun. Kung may gusto mag-transatlantic dyan, siguro mag-doing na lang si Senate Presiding Officer, Cheese Escudero. Okay. Kaya talagang importante ang papel ng Cheese Escudero. Siya ang driver, ika nga, siya mga kasiwa nito. Oo. Yung kabila, sabi, ano yan, flower day? Hindi rin namin maintindihan. Napapagod ako, nakikita ko lang siya ng gano'n-gano'n siya doon. Ano po? Hanggang doon na lang ba, President? Wala bang ibang point? Yes, sir. Ano ba yung ganong situation? Well, ano yan doon, yes, impositive na yan. Kasi sa mga institution na gano'n doon, dapat makikita mo rin yung kapakyan nila sa institution. At yung silang dalawa, ang dalawang pinakamataas na simbolo, ang institution na yan, isang Senate President at isang Presiding Officer, isang institutionalized impeachment. O yun, may siguro dapat na silang dalawa. Even only it will symbol of authority. It's okay. Okay na. Samantalang siguro ng public na parang napapagod ako sa kanya. So kung sa amin, hindi namin naiintindihan yung ganun, may problema. Pero sa inyo mga lawyers, it's normal. Ganun talaga. Oo, ganun talaga. Hindi na lang dapat. Oo. Sir, eto na. Dapat yung ba 16 talaga for the voting? 24 senator? Maganda yung pananaw na yan. Sapagkat kahit yung Senate Presiding Officer Cheese Escudero, sabi niya 16 maliban na lang kung sabihin ng Korte Suprema na mas mababa, papayag daw siya. So, ibig sabihin, mismo siya, contingent ang kanyang pagpapaniwala doon sa 16 na yan. Pero as of now, 16, pero totoo nga ba? Ito nga yan, Lourdes, atin lang ito. Ano ba ang nakalagay sa ating Constitution? Hindi
Ang nakalagay at nababasa natin sa Constitution natin ay 2/3. But sinabi mo 2/3 two-thirds, inherently variable na yan. Depende sa base. Kung ang base ay 10, 2/3 ng 10. Kung ang base ay 15, 2/3 ng 15. So, ibig sabihin, by the theory of infinite variable. Ayun, susunod na tanong. Pero ang nakakabit doon, of all the members of the Senate, Yeah. o di ba, 24 ang Senate, o 2/3 of all the members of the Senate. Iyan ang pinagkakalunan. Lahat ba ng 24 yan? O yung mga legal naman na hindi dapat mag-participate, hindi isasama. Kamukha nila Chingboy, Oo. Oo. Sa tingin ko, mas tama yun. Alam mo kung bakit? Kung titignan mo ang ating konstitusyon, Lourdes, Opo. sa ibang parte ng ating konstitusyon, lalo na sa pagbabalangkas ng batas, basta ang tinuturo nila ay ang mga senador, diretsahan. The senator shall promulgate the law, the senator shall execute write the law, diretso. Pero dito, nalagay ganito, 2/3 of all the members of the Senate. Bakit hindi 2/3 of the senators? Pero sabi, of all the members of the Senate. Kasi, basta nag-impeachment court sila, hindi na sila mga senators. Sila ay magiging mga magistrado, mga judges. Di ba? Basta nag-impeachment court. Kaya maingat yung ating pagka-wording ng Constitution. Sapagkat sila ay husgado, Opo. dapat tingnan natin ito from the perspective of due process sa Constitution. Kasi basta sinabi mong korte, judge, due process yan. At ang isang Wes, hindi pwedeng maghatol kung hindi siya nagpa-participate. Attorney, paglilinaw lang ha. So, Korte Suprema pa magde-decide? Hindi. Hindi. Hindi mag-decide ang Korte Suprema, mananatili yan. Sige. Pero iakyat na nila yan sa Korte Suprema. Mapapatigil pa ba yung impeachment trial? Sa tingin ko, sa pagkaturusan na ang isang independent Department of Government, yung konsepto ng separation of powers, ang Korte Suprema, talagang magtitipin na yan. Hindi na sila makikimasok pa sa internal business ng isang Commonwealth body. Maraming salamat, attorney, sa inyo pong mga paglilinaw sa amin. Sana lagi namin kayo makausap every end ng set of impeachment trial. Salamat, attorney! Mabuhay po kayo. Thank you. Thank you so much. Maraming salamat. Mga kasama si Attorney Mel Santa Maria, former FEU Law Dean at Professor ng Ateneo School of Law. Alam niyo, ako nagpapasalamat ako sa mga gantong lawyers, no? Mga dekalibreng abogado, na may mahabang oras para po sa amin, no? Para magpaliwanag. Yung iba kasi magbabayad ka. Di ba kaya Ray? Yung iba magbabayad ka. Yung iba ko, anong oras ka na hindi ako pwede? Ganun na ho ngayon, pero sina Attorney Mel, libre ho namin nakukuha para magpaliwanag po sa inyong lahat. So para sa kanya, nakalamang ang panel of prosecutors, yung prosecution, yung etong sina Luistro, no? Nalamangan ito pong depensa ni Vice President Sara Duterte. Nakakatulong palakasin ang presensya, walang side effect. May salpon, namatibay, vitamina at bawa. Mga natural na sangkap na tumutulong laban sa iba't ibang uri ng sakit. May glutathione at collagen para sa mga nagkape ka na, gumanda pa yung katawan at bukit mo. Tansok mo. Kailangan naman yung laway, pagkuhan mo, Sugat at kagandahan. Mabibili sa malapit na butika sa inyong mga lugar. Mga kasama, ba na epektibo ang anak mo, diabetes, hypertension, maruming dugo, na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, andito na ang solusyon. Sarkos Gold. Ang Sarkos Gold ay mas pinabisa, pinapusay, mas pinagaling. Dahil ito ay extracted mula sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, at spirulina. Ito ay strategic sa mga order sumawag sa mga sa
therapeutic drug, Watson Pharmacy, all these pharmacies, all dating DPWH Secretary Bunoan posibleng impressed si Representative Martin Romualdez sa Pagsusuot Dialog. Radyo Matuno, Grace Mariano. Naniniwala ang kampo ni dating House Speaker later Representative Ferdinand Martin Romualdez sa posibilidad na i-pressure si dating Department of Public Works and Highways Secretary Manuel Bunoan para i-monitor sa investigasyon ng Ombudsman ukol sa flood scandal. Ayon sa tagapagsalita ni Romualdez na si Atty. Ade Fajardo, hanggang ngayon ay wala pang lumulutan na ebidensya lamang dito dahil patuloy siyang sinasangkot sa flood control scandal. Ipan ni Fajardo maging si Bunoan ay walang anumang minabanggit laban ni Romualdez simula nang sumabog ang isyu ng katiwalian sa flood control project noong July 2025. Pero ang kay Fajardo, nakakapagsasan ang mga balita na bigla nilang parang nagkaroon ng pagkakdemo sa Secretary Bunoan at titigo daw para lamang ituro si Romualdez. Paano? Dagdag pa ni Fajardo sa ngayon ay nasa Ano pa? hospital God bless po. arrest pero maaaring magkaroon ng maraming pressure. Ganito sa oras dito ay maging medically clear na at mainit at takot na regular ng kulungan. Kasama mo sa kamera, Radyo Manuno, Grace Mariano, sa TAC-RFM, Central 558. Siya, Direktor Donato sa Termero, the third. Ayan. Maraming salamat po. God bless. Paano po? Sir, si Radyo Manuno. Gagawa na po natin ng ibang video ang ating mga ibang content. Paano po?